Amen. And nandiyan po kayo sa 1 Samuel chapter number 30. At ang kwento pong yan ay pagpupunan po natin ng pansin ngayong umaga pong ito. Pero bago po yan, gusto ko pong pansinin po ninyo yung verse number 6. Sabi po ng Bible sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Yan po yung pinaka-main verse na pagpupunan po natin pansin. Sabi po doon, "And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God." And napag-usapan po natin ngayong tanghali po ay patungkol po sa self-motivation. Okay? Self-motivation. At particularly, sabi po kasi ng Bible, napapansin po ninyo doon, si David, sabi niya ay in-encourage niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Okay? Ngayon, pag tinanong po natin yung pag pinag-usapan po natin yung self-motivation, ang definition po ng Bible sa self-definition ay ito po, sabi po dito, or not ng Bible, pero ng dictionary. Sabi po ng Bible, sabi ng dictionary, self-motivation is the internal drive that leads us to take action towards a goal. It keeps us moving forward even when we don't want to. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin po ng self-motivation is yung kakayahan mo na makapag-perform or magawa yung marating, yung gusto mo marating or yung target mo sa buhay kahit na parang gusto mo na siyang sumuko. Okay? At kung titignan po natin yung kwento ni David, if you would go po kayo, punta po kayo sa 1 Corinthians chapter number 9. 1 Corinthians chapter number 9. At kung para lang po maunawaan po natin yung konteksto po nung Bible, kung paano po siya sinabi na si David ay in-encourage po niya yung sarili niya sa Panginoon. Kasi, alam mo, syempre si David ay isa po sa mga if not one of most popular Bible characters, kasi kahit naman, kahit yung tambay sa kanto si Haring David, dahil sa kwento ni Haring David at ni Goliath. And kung tatanungin nyo ako, isa yun sa mga pinakamatataas na points ng buhay ni Haring David, kung saan makikita nyo talaga siya na siya ay bold, siya ay puno ng banal na espiritu, siya ay puspos ng banal na espiritu, in a sense na kahit na alam niya na dehado siya, kumbaga underdog siya doon sa laban na yun ni Goliath, alam niya na mananalo siya. Okay? Pero pagkatapos noon, okay, at narating niya yung, kumbaga, tugar ng kanyang tagumpay, so to speak, right? After po noon ay pinersecute po siya ni Haring Saul, right? And si Haring Saul, ang unang hari, basically, ng Israel, at na-threaten si King Saul, kasi alam niya na si David, siya ang magiging hari ng Israel. And ayaw mangyari ni Saul yun, kasi para kumbaga ako nga dapat yung hari, so dapat yung anak ko yung magiging hari. So parang na-threaten si King Saul noon at pinersecute niya si David. At si David obviously ay tumakbo. Okay, tumakbo siya kay Saul and things like that. Now si David na at the point nung siya ay pinipersecute ni Saul, okay, napagod po si David. In fact, pumunta po siya sa mga Philistines, okay? Sa Palestina, pumunta po siya sa pangangalaga po ni Haring Achish. Okay? So, kung makikita po ninyo yung, at kumbaga, ang symbology na pinapakita po dito ng Bible is the fact na kung ang isang Kristiyano merong ups, sometimes pupunta po tayo dun sa pinaka-lower part po ng buhay po natin, wherein, akala po natin susuko na po tayo, magbabago na po tayo ng paniniwala, kumbaga parang pupunta na po tayo dun sa kaaway. And to the point na actually gusto po makipaglaban ni David against sa bayan ng Israel. Okay? So kasi syempre dahil ito po ay battle ng Philistine and Israel. Brother Chris, bakit din sila naglalaban? Actually, simulat sa pool po, meron pong pag-aaway ang Israel at Palestina. Hanggang ngayon, di ba, meron silang battle pa rin, may away pa rin, may gera pa rin sa Middle East and things like that. Okay? So simula pa po yung simulat sa pool pa. Okay? And dahil po doon, okay, nung lumalaban sila, nung dapat nalalaban po si David sa panig po ng mga taga-Palestina, obviously, iniwan po nila yung lugar kung saan ibinigay po sa kanila ni King Achish, okay, as na lugar bilang kanilang tahanan. Okay? So, yun po yung Ziklag. And nung sila po ay umalis, syempre wala pong bantay yung Ziklag. Inatake po ito ng mga Amalekites. Okay, at sila po ay sinunog. Yun po yung dahilan kung bakit nung pagbalik po sa 1 Samuel chapter 30, okay, yun po yung dahilan kung bakit po nawala o na-kidnap, so to speak, yung mga asawa, mga anak nila,
Okay? Pero nandiyan po sa 1 Corinthians chapter 9. Gusto ko lang po kasi muna pagtuunan natin yung definition kanina ng self-motivation. Kasi sabi po doon na ito po ay isang internal drive. Ito po ay para po sa yung kalooban po natin para po tayo po ay maabot natin yung gusto po nating marating or yung target po natin sa buhay. Okay? At bilang Kristiyano po, dapat po nating maunawaan na tayo po, dapat meron po tayong mga goal. Wala po masama sa pagkakaroon ng mga goal sa buhay po natin. Okay? Now, marami po actually, syempre ngayon, bagong taon, di ba, ang maraming mga tao, ang iniisip nila, New Year's resolution, tama? And may mga Baptist na nagtuturo na masama ang New Year's resolution. Okay? And kayo na mag-draw ng opinion ninyo kung ano yung opinion nyo tungkol sa New Year's resolution. Kasi may point naman din sila, tama? Na kung bakit ka nga naman mag-aantay ng bagong taon, kung po pwede mo nang itama yung mga pagkakamali mo, right? Pero actually, meron ding, ako, personal opinion ko, merong, kumbaga, parang isipin niyo pag Pasko, di ba, merong hindi mo maipaliwanag kung bakit yung mga tao mababait. Pero bakit pang Pasko lang sila mababait? Tama? Ibig sabihin ko, merong panahon talaga sa buhay ng tao na, kumbaga, yung drive nila para magbago, para itama yung mga mali nila sa buhay, usually mas mataas sa New Year. Tama? So, kung magkakaroon kayo ng New Year's resolution, hindi ko sasabihin masama yan, okay? Kasi kayo ang dapat na magsabi kung tingin niyo kung ano ang opinion tungkol sa New Year's resolution. Pero let's face it, lahat tayo mga Kristiyano, meron tayong goal sa buhay. Okay? Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter number 9, tingnan niyo po sa verse number 24. Sabi po ng Bible, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. So sabi ng Bible na tayo daw, na dapat daw nating malaman na kung ang isang tao ay tatakbo sa karera, okay, or sa marathon or whatever, okay, sabi ng Bible, sila ay tumatakbo para makakuha ng isang premyo. Okay, sabi mo, baka isipin nyo, Brother Chris, hindi naman kami runner. Okay, hindi naman kami sasali sa marathon. Pero sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12, na tayo bilang mga Kristiyano, meron tayong kanya-kanyang karera ng pananampalataya na dapat takbuhin. Sabi ng Bible, run your race with patience, right? Sa Hebrews chapter 12. Seeing a great cloud of compass of witnesses, let us run the race with patience, right? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. At gusto ko po maunawaan po ninyo na kapag tayo ay merong pananampalataya, tayo po ay merong ring karerang tinatakbo. Okay? At ang sabi ng Bible, tumakbo kayo doon sa karera na yon, hindi parang papetiks-petiks lang in a sense na parang, kung ano na lang mangyari. Right? Sabi ng Bible, kayo ay tatakbo kung ang tao, tumatakbo siya, or nakikipagkarera siya, in a sense na gusto niyang manalo, so is kayong mga Kristiyano, dapat tatakbuhin niyo yung pananampalataya ninyo, yung karera ng pananampalataya, in a sense na gusto ninyong manalo. Right? Kasi bibigyan niyo yun ng comparison doon sa verse 25. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. So sinasabi ni Apostol Pablo na ginagawa ng mga atleta, ng mga runners, yung disiplina na ginagawa nila sa sarili nila. Bakit? Kasi meron silang gustong marating na corruptible crown. Now here's my point. Ang gusto ko pong maunawaan ninyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, meron po tayong mga goals, meron tayong mga crown na corruptible. Okay? For example, sa isang estudyante, gusto mong maging cum laude, corruptible crown yun. Right? Kung baga doon sa context, ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung ikaw atleta, ang gusto mong makuha ay gold medal. Right? Gusto mong makuha yung accolades. Right? Gusto mong maging magaling, gusto mong maging supervisor and things like that. Maganda yung mga bagay na hindi siya necessarily masama, pero ang sinasabi ng Bible na yun ay ginagawa ng mga tao, ang ino-obtain nila mga kapatid ay corruptible crown. Ano ibig sabihin ng corruptible? Nasisira, napapanis, nalalaos, right? Kasi kung meron ka nga namang gold medal ngayon, let's say for example, sino yung nanalong tomboy? Si Heidi Lim, tama? Sa gold, nanalo siya ng gold medal sa Olympics, right? First ever ng Philippines. Pero sa tingin nyo ba, maaalala pa ba siya ng mga tao 20, 50 years from now? Kasi isipin nyo, nung si
nung yung boxer, si Onyok Velasco, tama, nakakuha siya ng first ever silver sa Olympics sa Pilipinas, para sa Pilipinas, noong 1990s pa yon, right? But here's the thing, wala nang nakakakilala kay Onyok Velasco almost ngayon. And that is what, like, 14 years pa lang, right? Kasi nanalo si Onyok 1990s eh. Ngayon, 2024 pa lang. So, sa ganung kalaikling panahon, nawala na yung accolade, nawala na yung yung prestige ng kanyang pagkapanalo kasi ginawa yun ni Onyok Velasco para sa isang nabubulok na corona. Right? So, point ko, kung meron tayong mga goals, may mga crowns tayo na nais makuha na corruptible, na nasisira, sabi ng Bible, okay, but we an incorruptible. So, meron tayong mga corruptible crowns, pero mas mahalaga doon, right? Doon sa bandang dulo po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Sabi po doon, meron tayong corona na hindi po nasisira. Right? Kasi yung crown na makukuha po natin kapag tayo po naglingkod sa Panginoon, okay, makukuha po natin siya sa eternity na. Kapag nagkaroon na po ng judgment ng rewards, right? Kung ano yung makukuha mong corona doon, actually, ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi siya mawawala sa iyo. Okay, so kasi isipin niyo, yung mga na-win ninyong kaluluwa, right? Yung kapag nagsusol winning kayo, yung mga na-win nating kaluluwa, wala na po pwedeng makapag-unsave sa kanila. Kahit nagaano lokohin or kahit nagaano tayo lait-laitin ng ibang mga baptist, kayo nga, naka 74 salvation kayo, asan sila ngayon? Di ba? Ilan lang tayo ngayon. But here's the thing, okay? Ang problema doon, okay, hindi na mawawala yun kahit na sabihin nila hindi sila pumunta sa simbahan or whatever, yung pangalan nila ay nakasulat na sa langit, naka-accredit sila sa inyo kasi kayo yung nag-solve sa mga kaluluwa na yun. Kahit nila, let's say for example, ipagpalagay na natin, hindi na nila kayo maalala. Right? Kasi minsan may nagsusol winning, nangyayari to, right? Na tayo nagsusol winning, tapos may kausap tayo, save na pala, tapos pag tinanong mo, sino nakapuint sa'yo? Basta yung nakakulay blue. hindi kilala yung pangalan mo, right? Pero naka-accredit sa'yo yung points na yun, yung reward na yun, na ibibigay sa'yo ng Diyos dahil na-save yung kaluluwa na yun. Kahit na hindi and that is incorruptible, right? Kasi ang pinag-uusapan natin mga kapatid, self-motivation towards a goal. Okay? So, ang question, ano ba yung mga spiritual goals natin ngayong 2024? Right? Kasi apart from meron tayong New Year's resolution, right? Maraming mga tao, ito pa yung madalas na ginagawa ng mga tao sa New Year's pagbagong taon, nagsiset sila ng mga goals. Meron silang financial goals, meron silang mga career goals, meron silang mga physical goals. Like for example, di ba, magre-reduce ako ng 30 kilos ngayong panahon. Right? Yun yung gusto nila mangyari. And here's the thing, corruptible yun. Bakit? Kasi kapag nakapag-reduce ka ng 30 kilos, babalik yung 30 kilos sa December, di ba? So, corruptible yun, right? So, here's the thing. Ang question, ang question, ano yung spiritual goals ninyo? Right? Meron tayong mga ganitong klase ng goals na gusto nating abutin, right? Pero ang question, ano ba yung mga spiritual goals? If you would, bigyan ko lang kuha ng ilang mga goals na dapat po meron po tayo. Number 1, as Christians, okay? And hindi ko sinasabing dapat gawin nyo to, okay? Again, ito po ay preaching. At gusto ko po maunawaan po ninyo ang pagkakaiba po nito sa iba pong mga Baptist. Kasi karamihan po, pag nag-preach ng ganito, okay, yung mga miyembro na-offend. Kasi sinasabi nila, dinidiktahan po yung buhay nila. Okay, hindi ko po dinidiktahan yung buhay ninyo. Pinapakita ko po sa inyo, according sa Bible, na ito bilang Kristiyano, ito dapat ang maging spiritual goals ninyo. Now, whether sundin nyo man to o hindi, bahala kayo sa buhay ninyo. Kasi here's the thing, bakit ko kailangan i-preach yung self-motivation? Kasi ganito po yun kaya ko kayong i-motivate. Kaya kong gawin yung part ko sa inyo na bigyan kayo ng chart, okay, bigyan kayo ng prize, right? Kapag kayo ay nakapagtapos ng New Testament Bible reading, pero at the end of the day, nandito lang po kami once every month. Right? So, ang question, ano yung gagawin ninyo kapag wala po kami? And mamaya pag-uusapan po natin yun. Pero ito po yung mga spiritual goals na meron tayo. Number 1, nasabi ko na, Bible reading. Kasi sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Right? So, sabi ng Bible na kailangan itong aklat na to, itong libro na to, okay, kailangan lagi na sa bibig natin araw at gabi. Kailangan lagi natin pinagbubulay-bulayan. And here's the thing, paano mo pagbubulay-bulayan ng isang bagay? Sisimulan mo siya sa pagbabasa.
Okay? Now, I'm not saying na yun lang yung only way na pagbubulay-bulay kasi pwede mo namang i-memorize yung Bible, right? Pero isa sa mga basic na kaya mong gawin is number one, basahin tong Bible. Kasi paano mo nga naman siya memorizing kung hindi mo man lang siya nabasa once every month. Now, here's the thing. Kung magpapastor ka, okay, yung once a year na Bible reading, maliit yun. Okay, konti yun. Kasi, kung papastor ka, dapat nabasa mo, ang unang trabaho mo bilang pastor ay mag-preach ng sermon. So, kung mag-preach ka ng sermon, hindi mo po pwedeng mag-preach ka ng sermon na hindi mo binabasa to at least more than once a year. Okay? Pero kung ikaw, Kristiyano, regular member, okay, ng isang Baptist church, alam nyo, isa sa mga dapat na goals ninyo ay mabasa ang buong Bible, cover to cover, Genesis to Revelation, at least isang beses, isang taon. Okay? That is, again, basic po yun, spiritual goal na tinuturo ng Bible, pero nasa inyo po yan. Pangalawa, ano pa? Soul winning. Right? Kasi sabi ng Bible, go ye therefore into all nations, teach and baptize them, teaching them all things whatsoever I have commanded you, and lo, I will be with you always. Amen. Right? So sinasabi ng Bible na go preach the gospel to every creature. Right? So isa yon sa mga dapat nating hiin, mga goals na dapat nating ma-obtain, na tayo bilang mga Kristiyano, makapag-soul winning tayo. Now here's the thing, meron tayong iba-ibang level ng soul winning. Ay ako po naniniwala na ang isang Kristiyano, meron po siyang iba't ibang level. Kung gaano tayo meron tayong level ng spirituality personally, meron din po tayong level ng pagso-soul winning. Okay? Huwag niyo sabihin sa akin na yung soul winning presentation ninyo perfect na. Okay? Kasi hindi po siya perfect. Wala po perfect na gospel presentation. Okay? Kasi lahat po tayo minsan nagkakamali. Minsan may mga bad things tayo na hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Minsan nakakalimutan na, sabi ko na ba to? Right? Okay? But here's the thing. Meron tayong level of maturity. And here's the thing. Hindi mo po pwede sabihin sa akin na, Brother Chris, nagsusoul winning na ako noong 2023 Right? Pero kung magsa-soul winning ka noong 2023, evaluate mo rin yung sarili mo. Ano bang klase ng soul winning yung ginawa mo noong 2023? Right? I mean, in terms of goals, kung pwede mong sabihin na gusto ko mas maraming ma-win ngayong 2024 compared nung mga na-win ko noong 2023. Or pwede mong sabihin na mas gagandahan ko yung gospel presentation ko ngayong 2024 kesa nung 2023. Kasi meron nga pong aspeto, ako naniniwala ako, merong aspeto, merong level ng maturity in terms of soul winning. Okay? Kasi kapag una ka ito yung point ko kasi, kapag una ka nag-soul winning, kakabahan ka. Right? Ang problema doon, kapag kinakabahan ka, hindi mo ngayon nag-gauge yung kausap mo kung ito ba interesado. Tama? Ito ba, hindi talaga. Kasi ang focus mo yung sarili mo kasi kinakabahan ka. Tama? Pero dapat, mga kapatid, dumating kayo sa punto na minsan, alam nyo kapag nag-soul winning kayo ng madalas, dadating kayo dun sa punto na minsan, aabutan mo yung kausap, yung gusto mong kausapin, tapos, sasabihin niya okay lang, pero magigauge mo na hindi talaga siya interested eh. Tama? Na parang ikaw na lang yung sigurado ko ba? Interesado ko ba talaga? Tama? Kasi again, may level na maturity sa soul winning. So, yung mga ganong discernment, hindi po namin kayang ituro sa inyo yon. Kayo po yung mag-a-achieve nun, kayo po yung dapat na mag-goals nun. Kaya, kahit na sabihin mo nagso-soul winning ka ngayon, hindi po pwedeng mawala sa goals mo na i-improve ang soul winning mo. Tama? Pangatlo, okay, ano pa yung isa sa mga dapat natin mga spiritual goals? Isa sa mga spiritual goals natin, dapat ay ang pag-attend ng church. Kasi sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10 verse 25, consider yourselves one to another, forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some is. Right? So sabi ng Bible na kailangan maunawaan natin na hindi optional ang church. Okay? Kasi ito yung point ko, meron tayong once a month soul winning o once a month gathering dito sa Cavite. Tama? Ako, desire ko, mga kapatid, and sinabi ko po sa pastor natin, okay, ang desire ko madagdagan yung service natin. Okay? Pero, syempre, nasa sa kanya yun. And, syempre, nasa sa atin yun. Kung, magdadagdag na tayo ng service, kung ilan lang naman tayo. Di ba? So, parang awkward yun. Parang hindi siya balance. Tama? Pero ito kasi yung question. Meron tayong once a month na Sunday service dito sa Cavite. Ang question, ano yung ginagawa natin ng second week, ng third week, ng fourth week, right?
ano yung pwede natin gawin na makakapagsama-sama pa rin tayo or kayo dito, kasi syempre nasa Pasig kami at the time, pero kayo dito sa Cavite, ano yung pwede ninyong gawin para makapagsama-sama pa rin kayo every week, at least, di ba, na pwede natin sabihin na ito yung supplement natin sa church, right? Now, hindi ko sinasabing pupunta kayo doon sa pangit na church, okay? Pino-point out ko, pwede nating i-goal, tama? Maging objective natin, maging target natin for 2024 na madagdagan yung services natin dito sa Cavite. And hindi lang yung, ang decision na hindi lang siya nakadepende kay Pastor Stocky, nakadepende din siya kung ano yung reaction ng mga tao dito sa Cavite. Tama? Kasi, again, ang isang church, okay, hindi po siya nakabase lang sa preacher. Okay, hindi lang po siya porket maganda yung church kasi si Pastor Stocky yung pastor or si Pastor Jimenez yung pastor. Okay, ang isang church po nagiging maganda, ang isang church hindi lang po dahil sa preacher, although syempre part 'yon. Okay, hindi ko tinatanggal yung part ng preacher, pero mas ang Verity Baptist Manila, hindi po siya great church dahil kay Pastor Stocky lang. Okay, great church po siya dahil sa mga tao. Kasi kung titingnan nyo po yung mga tao sa Verity Baptist Manila, sila po mismo self-motivated sila. Meron silang goals sa sarili nila na magawa tong mga bagay na to. Kaya minsan kahit na hindi sila utusan mag-soul winning, soul winning sila. Okay, minsan nagsisimba sila on their own volition na ayaw nila na maka-miss ng service and things like that. Dahil yun yung kanilang spiritual. Now again, sinasabi ko sa inyo itong mga bagay ito as a guide, na ito dapat yung mga spiritual goals. Whether gawin nyo to or hindi, wala akong magagawa doon, it's your decision, pero ito po yung mga spiritual goals natin. Napunta po kayo ng 1 Samuel chapter number 30. Nakita po natin kanina yung conflict sa kwento, kasi alam natin na tumatakbo si David patungkol po away from Saul, at siya po ay tumuloy kina King Achish ng Palestina, tama? Pero punta niyo po yung verse number 1. Tingnan po natin yung conflict. Sabi po doon, and it came to pass, when David and his men were come from Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag had smitten Ziklag, and burned it with the fire, and had carried the women captives that were therein. They slew not any, either small or great, but carried them away, and went on their way. So, merong malaking kidnapping na nangyari, right, sa Ziklag, wherein lahat ng asawa at mga anak ng mga sundalo ni David, and even yung asawa at mga anak ni David, in the sense, ay umalis, or na-kidnap, right? Okay. So, isipin po ninyo yung kalungkutan kasi si David persecuted na. Right? Pini-persecute na siya ni Saul. Tapos ito po yung nangyari, parang super down na ni King David. At ito po yung gusto ko mauna. Number 1, bakit ba nga natin kailangan maging self-motivated? Tama? Bakit hindi na lang natin hayaan yung buhay na maging buhay, tapos kung malungkot ka? Bakit kailangan pa natin i-push yung sarili natin para maging self-motivated? Number 1, kasi darating po yung mga pagkakataon na ganito, okay, na feeling natin hindi na natin kaya. And kapag ganito po yung mga sitwasyon natin, alam po ninyo, kung ikaw hindi ka self-motivated na tao, kakalimutan mo yung mga goals mo. Tama? Kasi tingnan niyo po yung verse number 3. Pasin niyo, verse number 3. So, David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were all that were with him, lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. So, ibig sabihin, pag pinansin niyo yung sitwasyon ni David, sa sobrang kababaan na ng sitwasyon niya, yung sobrang depression niya na, tama? Na kahit yung pag-iyak niya, sabi ng Bible, hindi na nila kayang umiyak. Right? Kasi wala na silang energy eh. So, kung gano'n yung mangyayari sa sitwasyon natin, right? Here's the thing, kung ang sandigan mo, ibang tao, kunyari, namomotivate ka dahil sa isang specific na tao lang, right? Or sa isang specific na sitwasyon lang, tama? Kung wala na yung tao na hindi ka nakikilos. Right? So, importante na ikaw mismo sa sarili mo, self-motivated ka, na makuha mo yung mga goals mo sa buhay. Kasi minsan itong mga tao na to, hindi sila available. Paano yung verse 5?
Kahit po yung mga tao, kasi isipin nyo, and David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him because the soul of all the people was grieved. So isipin niyo, si David malungkot, right? So yung supposed to be na magko-comfort sa kanya, right? Kasi yun ang purpose ng asawa eh. 'Di ba? Isipin niyo, ang asawa ko, isa sa mga malaking encouragement sa ministry, yung wife ko. Right? And imaginein mo, syempre, encouragement sila, motivation ko sila. But here's the thing, sa sitwasyon ni David, wala na asawa niya kasi nakidnap eh. Di ba? Tapos yung mga kaibigan niya, right, na kasama niya nakikipagbaka, right, nakikipaglaban sila kay Saul and things like that. Ngayon, instead na damayan siya, sabi ng Bible, sila pa rin nagpaplano na batuhin siya, napatayin siya. Eh kasi galit din eh, right? So at that point, kahit yung mga tao wala na siyang sasandigan, isipin nyo, punta po ng Job chapter 2, tingnan pa natin yung isang tao na kung titingnan natin from the Bible's perspective, ito yung tao na yung persecution, yung tribulation na nangyari sa kanya. Ako personally, hindi ko lubos maunawaan kung paano nangyari. Okay? Kasi kung titingnan natin yung kwento ni Job, mayaman siya, may mga anak siya, prosperous yung buhay niya. Sabi ng Bible, he was an upright man and is a perfect man and escheweth evil. So, ibig sabihin, sinasabi ng Bible na galit siya sa masama. So, kung titingnan mo itong tao na to, perfect Christian, okay, obviously hindi siya sinless, but hindi ni-record at that point, sinasabi ng Bible, to the point, right? To the point na even yung Panginoong Diyos, ay ipinagmamayabang siya kay Satan. Kasi sobrang matuwid ng tao eh. Right? Pero pansinin niyo, sabi sa verse 8, nagkasakit siya, right? Here's the thing, nawala yung kayamanan niya. And I guess okay lang yon, right? Kasi kung ikaw nga naman matuwid na tao, hindi mo titingnan yung pera, nawala yung mga anak mo, okay? And kung ikaw matuwid na tao, hindi rin yun, medyo kakayanin mo pa yon. Kasi nga, may pakahawa ka pa. Nawala yung kalusugan mo. Pero tingnan niyo yung verse 8, sabi doon, and he, si Job po ito, took him a potsherd to scrape himself with all, and he sat down among the ashes, and then said his wife unto him, that thou still retain thine integrity, curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Even yung asawa ni Job. Now here's the thing, hindi ko sinasabing may na masama yung asawa ni Job in a sense, kasi kung ganito yung mangyayari sa amin, malamang sa malamang, ganun din ang mararamdaman ng misis ko. Okay, na kunyari yung dalawa naming anak biglang mawala out of nowhere, right? Parang, tapos ikaw ay faithful pa rin sa Diyos. Parang kung iisipin mo, parang yung emotional burden sa asawa nun. Now, here's the thing, kasi syempre lalaki ka, makikarry mo yun. And expected na i-carry mo yun. Kasi alam ka namang lalaki ka, tapos iiyak ka, magwawala ka, di ba? So, syempre, hindi naman magandang tingnan yun. Pero sa wife, sa babae, right? Syempre, sabi ng Bible, they are the weaker vessels. And hindi weaker in a sense na in terms of strength. Ang sinasabi, yeah, obviously, in terms of strength, weaker sila. But, also in emotional, kaya nga ang lalaki ang tinalaga ng Diyos as protector, as the head of the family. Kasi nga, siya supposed to be yung stronger. Siya yung ina-expect na mas malakas. Right? So, pero here's the thing, yung lakas na yun ng lalaki, nanggagaling siya doon sa motivation niya from his wife. So, kung ito, isipin nyo si Job, si David, wala sila ng mga ganong bagay, kailangan, at ito mangyari sa inyo, kailangan natin maging self-motivated, right? Kailangan yung motivasyon natin bilang sa sarili po natin nanggagaling, hindi lang po sa mga tao sa paligid po. Punta kayo ng Judges chapter 20. Judges chapter 20. Bakit natin kailangan maging self-motivated? Number one, dahil minsan dahil minsan darating yung mga pagkakataon na kahit yung pag-iyak hindi na sapat. Pangalawa, kahit na yung mga tao na nagiging motivation po natin ay obviously hindi po laging nasa tabi po natin. Pero gusto ko pong pansinin po yung Judges chapter 20. Na yung Judges chapter 20, ang context po nito, okay, kung papansin nyo, syempre, kasunod yan, before ng 2019, tama? Ano ba yung Judges 19?
Okay? Yung Judges 19, kung hindi po kayo familiar, yun po ay actually ang description ko po doon 2 times worse than Sodom and Gomorrah. Okay? Kasi kung isipin niyo po yung kwento po na yun, kumbaga parang naulit po yung kwento ni Lot. Kaso lang yung kwento ni Lot, kasi kung tatandaan niyo yung kwento ni Lot, 'di ba? Inoffer niya yung kanyang anak doon sa mga Sodomites, right? Pero hindi natuloy 'yon. Yung sa Judges 19 natuloy. Yung concubine ay inalay nung lalaki doon sa mga Sodomites. Okay? In fact, ni-rape siya hanggang sa yung babae mamatay. Imagine niyo 'yun, no? Ni-rape siya hanggang sa siya ay mamatay. Like that's super disgusting. And hindi pa rin yung worst doon. Ang worst doon is kasi yung lalaki, right? Dahil sa sobrang sama ng loob niya dito sa mga sodomite na to, sa mga hayop na to, okay, no pun intended, di po mura yun, as in animal sila, right? But here's the thing, yung ginawa niya, kinuha niya yung babae, tapos chinap-chop niya yung babae, tapos pinadala niya sa, imagine niyo pumunta, Shopee, tapos ang nakalagay doon sa Shopee, di ba, parang, I mean, gross, right? Pero, but here's the thing, nasa Bible yun, okay? At sasabihin niyo sa akin na hindi interesting ang Bible basahin, I mean, nasa Bible yun, okay? Pero syempre, gross yun and things like that. So, ang nangyari, ito po ay judgment, dapat po i-judge ng Israel yung bayan ng Benjamin or yung tribe of Benjamin kasi doon po nangyari yung sobrang kaguluhan po na yun. Ngayon, ang point ko kung bakit ko kayo pinupunta doon kasi gusto ko po maunawaan ninyo na ito pong nangyaring ito pong ginagawa pong ito ng bayan ng Israel sa Benjamin ay tama. Kasi kailangan nilang i-judge yung bayan ng yung tribe of Benjamin dahil doon sa sobrang samang ginawa po nila sa babae po na yon. Okay? Tingnan niyo po yung verse 18. Okay, sabi po doon, and the children of Israel arose and went up to the house of God and asked counsel of God and said, which of us shall go up first to the battle against the children of Benjamin? So sinasabi ng Bible, kasi utos po sa Bible, actually sa Deuteronomy chapter 20, na bago po kayo lumaban, bago kayo sumabak sa gera, kailangan po muna ninyo mag-preach. Okay? At tinatanong nila yung Diyos kung kami, 11 tribes kami, okay, sino yung or 10 tribes, I guess, kasi hindi kasama yung Levite, pero, yung mga Levites, pero, sino yung mauuna sa aming aatake? Okay? And sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, and the Lord said, Judah shall go up first. So, may binigay na instruction ang Diyos mismo, tama? Ang sabi ng Bible, si Judah yung mauuna. Okay? Verse 19, and the children of Israel rose up in the morning and encamped against Gibeah, and the children of Israel went out to the battle against Benjamin, and the men of Israel put themselves in array to fight against them at Gibeah. And the children of Benjamin came forth out of Gibeah and destroyed down to the ground of the Israelites that day 20 and 2,000 men. So imagine ninyo, di ba? Kasi ang Diyos, may pangako po siya na ipagtatanggol niya yung bayan niya. Ngayon, itong mga and maganda yung mithiin ng 10 tribes kasi gusto nila magbigay ng judgment against dun sa Benjamin. Pero nung sila naglaban na, tama? Nung sila ay naglaban na, natalo pa yung Israel. Right? Nanalo pa kumbaga yung first round nila, nanalo pa yung bayan yung Benjamin. Ngayon ko, and here's the thing, kung babasahin niyo yung kwento, mamaya titignan po natin yan. Pero yung kwento po na yan, halos, if I'm not mistaken, 2 or 3 beses pa silang natalo. Ito yung point ko. Bakit natin kailangan maging self-motivated? Kasi minsan, okay, kahit na may pinangako na ang Diyos sa atin, okay, hindi na agad-agad natin nakukuha. Tama? At kung hindi tayo self-motivated sa sarili natin, maaaring doon pa lang sa first step, kasi imagine niyo, kung yung nation of Israel, sumuko na sila, doon pa lang sa unang try nila, right? Sa tingin niyo masaserve yung justice doon sa babaeng namatay? Hindi. Pero ang maganda doon sa kwento na yun, persistent yung children of Israel dahil doon sa pangako na yun ng Diyos. Kaya at the end, kung titingnan mo yung, or babasahin natin yung kwento mamaya, makikita ninyo nanalo pa rin naman yung mga children of Israel against the Benjamites. Pero, paano kung tumigil sila in the first round? Right? Paano kung hindi sila self-motivated, kung hindi sila
kung hindi nila in-encourage yung sarili nila, paano nila isi-serve yung justice kung hindi sila self-motivated? And point ko, bakit natin kailangan maging self-motivated? Number one, kasi minsan may mga sitwasyon sa buhay natin, akala natin hindi natin kaya. Pangalawa, minsan may mga tao na sinasandalan natin, kinukuha na natin ng motivation, but yet, minsan mawawala sila. And third, minsan, yung Diyos, may mga pangako siya, mga bagay na ipinangako niya sa atin, pero for somewhat reason, minsan hindi agad-agad natin nakukuha. And kung hindi tayo self-motivated sa sarili, I mean, here's the thing, isipin nyo, okay, gamitin natin yung example ng Cavite. Sa tingin nyo ba ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng church sa Cavite? But, ang question, ba't hindi pa natin nakukuha ngayon? Right? So, kung hindi tayo magiging persistent, hindi tayo self-motivated sa mismo sa sarili natin, baka hindi na natin makuha yung church dito sa Cavite. Baka mawala na tayo ng tuluyan. Right? Kasi, nasa sa atin yun eh. Hindi kailangan tayo mismo sa sarili po natin maging self-motivated po tayo. Okay? Balik po kayo ng 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. Nakita ko yung preaching ni Juno. Nag-preach pala siya ng almost 2 hours. So, medyo mahaba po yung preaching natin. Joke lang. Pero, medyo mahaba po siya in the typical na sermon ko po. Okay, pero nasa 1 Samuel chapter 30 po kayo. Yun po yung verse 6. 1 Samuel chapter 30 verse 6. So, point 1, bakit po natin kailangan maging motivated? Binigay ko na po yung mga rason kanina. But secondly, gusto ko po maunawaan natin paano tayo magiging motivated. Okay? So, kasi sabi po dyan sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, sabi po doon, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. Number 1, kailangan po natin maunawaan, paano tayo magiging self-motivated? Number 1, kailangan po matuto tayo na encourage ang sarili po natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible na nagawa ni David maging self-motivated. Paano? Nung siya in-encourage niya yung sarili niya. And that's self-motivation, di ba? Actually, yun yung verse na nakapagpaisip sa akin na kailangan natin ng self-motivation. Nung sinabi ng Bible na si David mismo, siya mismo yung nag-encourage sa sarili niya na sa Panginoon. Pag tinignan niyo po sa Judges chapter 20, Sabi po ng Bible sa verse 22, and the people, the men of Israel, encouraged themselves and set their battle again in array in a place where they put themselves in array the first day. So sabi po ng Bible na even na tayo yung children of Israel on the first day, well, sabi ng Bible na even sila, in-encourage nila yung sarili nila in-encourage nila para lumaban ulit sa susunod na ba. At ito po, punta po kayo ng James chapter 4. James chapter 4. Ano ibig sabihin, Brother Chris, na in-encourage ko yung sarili ko sa Panginoon? Okay, paano ko i-encourage, Brother Chris, yung sarili ko sa Panginoon? Well, number 1, lumapit ka sa Panginoon. Right? Kasi sabi ng Bible sa James 4, nandiyan po kayo, verse 8, sabi ng Bible, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. So, ibig sabihin, kapag kayo daw lumapit sa Diyos, right, siya ay lalapit sa inyo. Right? Kasi, bakit kailangan sabihin to, Brother Chris, ng Bible? Kasi isipin nyo, kapag kayo nagkakaproblema, ano po ang tendency po natin? Lumayo sa Diyos? Tama? Kapag may problema ka, nagsisimba ka ba? Hindi. Right? Kapag may problema ka, nagsosoul winning ka ba? Hindi. Bakit? Kasi ang tendency nating mga tao na kapag tayo may problema, down tayo sa buhay natin, malungkot tayo, ang tendency natin i-isolate yung sarili natin. Ilayo natin yung sarili natin sa Diyos. Kaya ang utos ng Bible sa atin, sa mga ganitong pagkakasabi ng Bible, draw nigh unto God. Lumapit tayo sa Diyos, kasi kapag tayo lumalapit sa Diyos, right, sabi ng Bible, He will draw nigh unto you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ano sabi ng Bible? Na kapag ikaw double-minded, di ba sabi doon sa James chapter 1 na kapag ikaw double-minded, kailangan mong humiling sa Diyos ng wisdom kasi siya yung magbibigay sa inyo ng wisdom liberally. Ibig sabihin, nang walang patid. Kung ano yung kailangan mo ibibigay sa iyo ng Diyos na wisdom, kung kayo ay lalapit sa Diyos, right?
So, kaya kung kayo double-minded, sabi ng Bible, purify your hearts, lumapit kayo sa Diyos. Be afflicted. Pansinin niyo yung verse 9. Sabi ng Bible, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. At sabi ng Bible, sinasabi ng Bible, kailangan daw natin minsan magdusa. Na hindi po sadist, hindi po sadista ang Diyos, okay? Hindi niya po sinasabi na magdusa ka, maging mahirap ka, kasi yan yung magiging paraan para ikaw ay maging great sa kingdom of heaven or something like that. As sinasabi po ng Bible, sometimes kailangan po natin dumaan sa mga ganitong proseso ng tribulation, ng afflictions. Bakit? Kasi sabi ng Bible sa Matthew 5, we don't have to turn there. Balik po kayo ng 1 Samuel chapter 30 para mabilis po tayo. But sabi po ng Bible, sa Matthew 5, blessed are ye that mourn, for they shall be comforted. Imagine niyo kapag tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin na-experience yung affliction, hindi natin na-experience yung tribulation, yung pagiging malungkot, sa tingin niyo ba magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-experience yung comfort ng Diyos? Masaya ka na eh. Di ba? Feeling mo, okay ka na eh. So, and sometimes, pag dumadating tayo sa mga punto na yon, mga kapatid, yun din minsan yung nagsasabi sa atin na akala mo, hindi na natin nararamdaman yung buhay. Pero kung, di ba, kapag ikaw kakabahan, imagine mo kapag nagda-drive ka, kapag feeling mo magaling ka na driver, wala lang sa'yo. Pero kapag ikaw kinakabahan ka, di ba, kahit unbeliever, di ba, kahit sabihin mo yung, di ba, may joke pa nga minsan na kapag malalaman mo daw na yung atheist, talagang atheist kapag tinapon mo sa dagat. Di ba? Kasi kapag tinapon mo siya sa dagat, tapos sinabi niya, Lord, help me, o di siya talagang atheist, di ba? Bakit? Kasi minsan may mga ganong pagkakataon sa buhay na akala natin, pwede natin kalimutan yung Diyos kasi nasa safe tayong lugar, wala tayong pinoproblema and things like that. But, sa totoong buhay, kapag tayo nasa problema, doon lang natin minsan talaga nauunawaan yung Diyos po. So, number one, or nararamdaman yung presensya ng Diyos. So, number one, paano tayo magiging self-motivated? Encourage natin yung sarili natin sa Panginoon. Ilapit natin yung sarili po natin sa Panginoon. So, paano paraan, Brother Chris? Paano pa natin ilalapit? Tingnan niyo po sa verse 8, 1 Samuel chapter 30, verse 8. Ano yung ginawa ni David? Well, sabi ng Bible, and David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. So, anong ginawa niya? In-inquire niya yung Diyos, right? Paano niya i-inquire yung Diyos? Number one, through prayers, right? Bibilisan na lang po natin ito kasi wala na po akong oras. But in Romans chapter 8, take down nyo na lang po doon. Romans chapter 8, sa verse number 26, sabi po ng Bible, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray as we ought, for the Spirit itself maketh intercession for us with groanings that which cannot be uttered. And sabi po ng Bible sa kasi ito po yung point ko. Paano tayo nag-i-inquire sa Diyos? Nag-i-inquire po tayo sa Diyos through prayers. Number one. And here's the thing, ang karamihan, ang sasabihin nila, Brother Chris, hindi ko naman alam kung anong ipagpe-pray ko. Alam nyo ba na ang tinuturo ng Bible, na kahit na hindi mo alam kung ano man ang ipagpe-pray mo, mag-pray ka pa rin? Kasi sabi doon sa Romans chapter 8 verse 26 na yung banal na espiritu, siya actually yung magbibigay sa inyo ng wisdom. Sabi doon, for we know not what we should pray as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Siya yung nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat nating ipanalangin kasi siya yung banal na espiritu, siya yung may alam ng lahat ng bagay, tama? So kahit na hindi natin alam yung mga bagay na dapat natin ipag-pray, right? Sabi ng Bible, kailangan pa rin natin mag-pray. Punta ko yung Romans 12. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi po doon, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. Number one, paano tayo makakapag-encourage na lumapit sa Diyos? Number one, through prayers. But number two, sabi ng Bible sa Romans 12 na kailangan din po nating mabuhay na ayon po sa na hindi po ayon sa mundo. Kasi sabi ng Bible, be not conformed to this world. Huwag tayo mabuhay dito na ayon sa mundo. Bakit? Kasi sabi doon, sa pamamagitan lang ng pagbabago natin ng isip, natin malalaman kung ano yung tama, ano yung maganda, ano yung mabuting kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, kapag kayo nabubuhay kayo ng worldly, right,
Ibig sabihin nun, kapag hindi niyo binabago yung kaisipan po ninyo sa mga sa mundo, ang sinasabi po na hindi niyo ever malalaman kung ano yung kalooban sa inyo ng Diyos. Okay? Kasi here's the thing. Okay? Ito po yung kalooban po ng Diyos. Okay? Hindi po ako katulad ng mga Baptist pastors na sabihin po na ito yung kalooban ng Diyos, o kapag napunta ka dito, wala ka na sa kalooban ng Diyos, or things like that. As if na ang kalooban ng Diyos may lugar. Okay? Now, I'm not saying I'm not saying na hindi siya lugar, in a sense na, syempre, kung nasa bar ka nga naman, malamang hindi kalooban ng Diyos yun. Tama? Pero kasi minsan yung mga Baptist, ang iniisip nila, di ba, they talk as if na yung lugar ay yung kalooban ng Diyos, isang lugar lang. Pero sinasabi po ng Bible, ang kalooban po ng Diyos, ito. Okay? Ang point ko, ito yung kalooban po ng Diyos. Ano man nakasulat dito sa Bible, yun yung kalooban ng Diyos. Kasi ito po yung salita ng Diyos eh. Right? So, ang point, kung hindi natin babasa, kung hindi tayo magre-renew ng ating mga kaisipan, kasi paano mo nga naman i-renew yung kaisipan mo? Sa pamamagitan ng pagbabasa. Right? Sa pamamagitan ng pagbabasa na to, and doon mo malalaman kung ano po yung perfect will of God. Genesis chapter 32, punta po ako ng Genesis chapter 32. Genesis chapter 32. Sa Genesis chapter 32, summarize lang po natin ng konti, pero makita po natin doon yung kwento po ni Jacob. Sabi sa verse number 24, Genesis chapter 32, verse 24, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, ibig sabihin po nun, yung lalaki, naka-wrestling po ni Jacob, hindi manalo kay Jacob, okay, he touched the hollow of his thigh, hinawakan niya yung hollow ni Jacob, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Paano tayo lalapit sa Diyos? Number one, mga kapatid, kailangan nating manalangin, kailangan natin mag-pray, kailangan natin mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayo maging kaayon sa mundo. But second, let's live separate lives, kumbaga. But number three, kailangan matutunan din po natin na huwag pong hayaan na lumayo ang Diyos sa atin, right? Hanggat hindi po tayo binibless ng Diyos. Right? Kasi dito, ang kwento po ang wrestling po dito ni Jacob actually is the Son of God, si Jesus Christ. Okay? And sabi ni Jacob na hindi niya hahayaan na umalis ang Diyos. Sabi doon, except thou bless me. Kasi minsan may mga attitude tayo. And here's the thing, okay? Sometimes it doesn't just take one prayer, right? Na para masagot yung prayer na yon. Kasi minsan may attitude tayo, pinray ko na yan sa Diyos, bahala na yung Diyos. Pero minsan, alam nyo, minsan kailangan natin kulitin yung Diyos. Sort of like yung doon sa parable sa Gospels, no, yung matanda, kinulit niya yung judge, right, na magbigay ng desisyon kasi nahihirapan na siya doon sa nag-afflict sa kanya. Right? At ang sinasabi ni Jesus Christ is the same way, minsan ganun tayo dapat mag-pray, na hanggat hindi natin nalalaman yung sagot. And I'm not saying na nayayaman kayo or something like that. Yung mga pinagpipray ninyong bagay na alam ng Diyos na maganda and things like that, hanggat hindi binibigay sa inyo ng Diyos, huwag natin tigilang hilingin. Right? Kasi that's the only way na minsan makalapit tayo sa Diyos. Okay? Last point po, balik kayo ng 1 Samuel chapter 30. Sa 1 Samuel chapter 30, at gusto ko lang kayo bigyan ng warning kasi obviously, pinag-uusapan po natin ang self-motivation. At naniniwala po ako na kapag ginawa po natin ito, magiging matagumpay po tayo sa atin pong Christian life. Kapag kayo po ay self-motivated person, na ang motivation ninyo nang gagaling sa sarili po ninyo, makukuha po ninyo definitely yung goals po ninyo. Tama? Pero, gusto ko po bigyan ng comparison kung ano yung ginawa ni David tsaka yung ginawa ng mga Amalekites. Kasi gusto ko maunawaan nyo yung kwento na kasi di ba sabi ng Bible na tinanong ni David kung kailangan ba niyang i-pursue yung mga Amalekites at sabi ng Bible at sabi ng Diyos kay David na sige i-pursue mo, right? Pero pansinin niyo po sa verse number
10. Tingnan niyo po yung verse number 10. But David pursued, he and 400 men, for 200 men abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Besor. So, tandaan niyo yan. Kasi sabi ng Bible, merong mga tauhan si David na hindi na kayang magpatuloy. Tama? At i-compare niyo yun sa ginawa ng mga Amalekites. Kasi sa verse 11, sabi ng Bible, and they found an Egyptian in the field and brought him to David and gave him bread and did eat, and they made him drink water, and they gave him a piece of a cake of figs and two clusters of raisins. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread nor drunk any water 3 days and 3 nights. And David said unto him, To whom thou belongest, and whence art thou? And he said, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite, and my master left me because 3 days agone I fell sick. Okay? So may pareho silang iniwan. Si David, iniwan niya yung 200 men, right? Yung mga Amalekites, iniwan niya tong Egyptian na to. Okay? Ngayon, ang problema, kasi ganito yon, ang intention, para mapaigli lang po natin to, kasi binasa na rin naman natin anyways yung buong chapter, ang point ko ganito, tingnan nyo, si David, iniwan niya yung mga tauhan niya in the intention na babalikan nila David yung 200 men na yun, right? And, itong mga Amalekites, right, iniwan nila yung servant nila, okay? Pero, pansinin niyo po sa, wait lang po pansinin niyo po sa verse number 16. Okay? Ito po yung gusto ko maging comparison na makita po ninyo. Verse number 16. Kasi, pwede nyo sabihin, Brother Chris, hindi ba't ito po ko, hindi ba't pwede natin i-consider na yung mga Amalekites nagtagumpay sila? In a sense na nagawa nilang sunugin yung Ziklag, right? So, kung meron silang goal, nakuha nila yung goal nila. Tama? Right? Si David, okay, malungkot siya, nag-set siya ng goal, hahabulin ko itong mga to, right? Pero pansinin niyo kung ano yung naging reaction ng mga Amalekites after nilang makuha yung goal nila. Verse 16, and when he had brought him down, behold, they were spread abroad. Ito po yung mga Amalekites upon all the earth, eating and drinking and dancing because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines and out of the land of Judah. Nagsaya sila, nagdiwang sila. Hinayaan nila yung Egyptian yun, right? Na mamatay. 3 days and 3 days, walang pagkain, walang tubig. Pero isipin niyo, kung yun, pinagtsagaan nila, tama? Nabitbitin nila yun, kahit na may sakit, okay, tingin niyo makikita kaya sila ni David? Makikita yung Egyptian na yun? Kasi, di ba? Hindi. Obviously, nangyari na yun. Ito ay what if lang. Kung hindi nila iniwan yun, hindi nila makikita ni David yun. So, kung hindi makikita ni David yun, masusundan kaya sila ni David? Hindi. Kasi ang point ko, nung sila nagtagumpay, kinalimutan na nagdiwang na lang sila, nagsaya na lang sila. Pero si David, anong ginawa ni David matapos siya magtagumpay? Binalikan niya yung 200 people. Right? And it shows you the great attitude, yung attitude ni David, na nabubuhay siya hindi lang kasi para sa sarili niya. Yung urge niya para maipagganti, makuha niya yung mga yung mabawi niya yung mga asawa nila, yung mga nakuha sa kanila. Hindi po yung nag-urge dahil meron lang siyang 2 asawa doon. Yung leadership po ni David nag-extend po kasi gusto niya matulungan yung mga tao. Right? Ito yung point ko. Bakit tayo kailangan maging self-motivated? Hindi lang po usually para sa atin. Right? Kasi kailangan po natin maging self-motivated para po sa ibang tao. Example, may asawa ka. Siyempre, kailangan mo maging self-motivated kasi may anak ka, may taong may pinapakain ka. Kaya ka self-motivated magtrabaho. Tama? Pero kung iisipin natin in a spiritual sense, hindi ba't meron nakadepende sa atin? Hindi lang tayo mismo as a church? Right? Example, yung mga kaluluwa sa Cavite. Balik natin doon sa spiritual goals. Right? Kung hindi tayo magkakaroon ng goal, hindi tayo maging self-motivated para ma-establish yung church dito, tingin nyo kaya maliligtas yung mga tao dito sa Cavite? Well, maaari gagawa ng soul winning marathon. Pero gaano ba karaming soul winning marathons ang po pwede natin gawin para mauligtas natin yung buong Cavite or yung buong Pilipinas or something like that? Hindi po, kailangan po ng church.
Kasi kahit na mag-soul winning tayo, kung hindi po natin ipipreach yung buong salita po ng Diyos, useless po yun. Kaya yun po ang kailangan po natin sa church. So I hope po, itong po bagong taon, magkaroon po tayo ng goals. At yung mga goals na yun, hindi lang po siya para po sa ating sarili, hindi lang po siya mga career goals or things like that, pero maging spiritual goals. And ito po yung point ko. Gusto ko po isipin niyo na kapag meron kayong spiritual goal, maging self-motivated po tayo. Kayo po mismo magkaroon kayo ng desire. Tayo po mismo tayo mismo ng desire sa personal life po natin na ma-achieve po natin yung mga goals po na yun. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat Panginoon sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Ama, na kami, Lord God, ay sama-sama, Panginoon, at nakapakinig ng inyong pong salita, Panginoon. Amin pong hinihiling, Ama, na kayo nga po, Lord God, ang mag-guide po sa amin sa aming pong goals, Panginoon, yung 2024, Panginoon. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano man po yung mga goals sa mga kapatiran po namin dito sa Cavite. Ito man po ay spiritual goal, career goals, Panginoon, financial goals po nila, Panginoon, mga bagay na nais po nila abutin, Panginoon, sa buhay po nila. Ay po hinihiling, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord God, na maabot po ito, Panginoon, sa inyo pong biyaya, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord God, kami na maging matapat po sa inyo, na kami, Panginoon, ay patuloy po maglingkod sa inyo at maging matapat po kami hanggang kami, Panginoon, ay i-bless po ninyo, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord God. Amin pong hinihiling, Panginoon, ingatan niyo po kami, Lord God, sa amin pong mga trabaho. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin dito, Lord God, na may trabaho, Panginoon, na sila, Lord God, ay patuloy po na magkaroon ng abilidad na kumita. Amin rin po hinihiling, Panginoon, na ingatan niyo rin po, Panginoon, yung mga kapatiran po namin na sa ibang bansa. Katulad po din na Brother Joseph, Panginoon, mga kapatiran po namin na supportive po, Panginoon, sina Brother Juno, Lord God, sa ibang bansa, na sila, Panginoon, patuloy niyo rin po i-bless. Ingatan niyo po sila doon, Panginoon, at kayo nga po, Panginoon, ang magbigay po sa kanila, Lord God, ng desires din po, Panginoon, mga goals, Panginoon, na gusto niyo po na ma-reach din po nila ngayong taon. Bless niyo po, Panginoon, ang Verity Baptist Church Manila, ang Verity Baptist Church, Panginoon, Pampanga, at lahat po ng mga gawain, Panginoon, sa buong Pilipinas, Lord God, na nagpapatuloy, Panginoon, para sa kaluwalhatian ng inyong pong kaharian, Panginoon. Patawarin niyo rin po kayo, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa sa inyong harapan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang maghapon po namin. In Christ's name I pray. Amen.